Kung ikaw ay diabetiko at ikaw ay binigyan ng insulin ng iyong doktor, panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli, mayroon kang dapat malaman tungkol sa gamot na yan. Okay, basics muna po tayo. Ano nga ba ang insulin? Ang insulin ay isang hormone na ginagamit ng ating katawan para papasukin ang mga asukal na nakukuha natin mula sa ating mga kinakain papunta sa mga cells upang magamit bilang enerhiya ng ating katawan. Ang problema, may mga pagkakataon na dahil sa autoimmune process ng ating katawan o di naman kaya ay sa sobrang inflammation, maaaring hindi nakagagawa ng sapat na insulin ng ating katawan dahilan para hindi makapasok ang glucose mula sa bloodstream papunta sa cells, kaya ang ending tumataas ang blood glucose, hence the complications of diabetes. Sa mga pagkakataong ganito, for example sa type 1 diabetes o sa type 2 diabetes mellitus na hindi na talaga makontrol-control, kinakailangan na ng insulin na isusupply natin externally o ituturo. Yan yung kilalanin ninyong insulin na gamot na ibinibigay sa inyo ng inyong mga doktor. Kapag po kayo ay binigyan ng insulin, huwag basta ito ititigil dahil baka mag-skyrocket ang inyong diabetes o pwede po kayong magkaroon ng mga komplikasyon. Pero huwag din naman pong basta-basta itataas ang dosage ng walang gabay ng inyong doktor dahil prone din po kayo sa pagkakaroon ng hypoglycemia kapag nasobrahan kayo ng dosage na yan. Tuturuan naman po kayo ng inyong doktor kung paano po ang tamang pagmomonitor ng pagdo-dose up ninyo o pagdo-dose down ng inyong insulin during your consultation. Mayroon ding ilang klase ng insulin. Meron po tayong rapid-acting insulin. Usually, nagwo-work within 5 to 20 minutes at nagpipeak ng about an hour or 2 hours after injection. Meron din po tayong regular insulin na nagwo-work around 30 to 45 minutes after injection at nauubos after 5 to 8 hours. Intermediate acting insulin naman working about 2 hours, wears off at around 14 to 24 hours. At long-lasting insulin acting about 1 hour, lasting for about a day. So bali, ang sinasabi natin dito, depende sa inyong kaso kung alin ang ibibigay sa inyo ng inyong doktor dyan. Kaya huwag maging gaya-gaya na si Kumaring Petra, naka-regular insulin tapos ikaw naka-long-lasting insulin tapos magpapalit kayo. Nako, baka magka-problema po kayo. Speaking of problema, narito po ang ilang mga side effects ng itinuturok na insulin. Pwede pong magkaroon ng skin reaction sa injection sites. Pwede rin pong magkaroon ng dents sa inyong skin kasi pwede po nasisira ng insulin yung fat deposits. Dahil ito din po ay pampababa ng blood sugar. Pwede itong magpasadsad ng inyong blood sugar sa sobrang taas ng dosage ninyo at pwede kayong makaranas ng sintomas ng hypoglycemia na alam nyo na rin naman dahil ilang beses nyo na rin po itong napanood dito sa ating channel. Kaya naman kinakailangan tama po ang dosage ng inyong insulin. Pwede rin po kayong magkaroon ng muscle cramps, abnormal heartbeat at pwede rin po kayong tumaba in a short period of time. Mayroon pang iba pa, actually, pero ito po yung mga common at hindi rin naman po hadlang ang mga ito sa pag-i-inject ninyo ng insulin kung indicated naman po ito sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po yan ibibigay sa inyo ng inyong mga doktor kung hindi ninyo kinakailangan. Mag-follow up din po kayo sa inyong mga doktor kapag sinabi sa inyo o kapag due na ang follow-up sa inyo, usually every 3 to 6 months para may adjust ang dosage kung kinakailangan. Ang tanong, pwede po bang maitigil ang paggamit ng insulin? May mga kaso na po na nababawasan ang dosage ng insulin to the point na hindi na ito ginagamit kung kayang kontrolin ng diet ang asukal. Isa pang tanong, pwede din po bang may iniinom na gamot na kasabay ng insulin? Pwede rin. Depende po sa pangangailangan at control ng inyong asukal yan, kaya best na kayo ay nagpa-follow up sa inyong mga doktor regularly nang sa ganoon ay maging maayos ang inyong mga kalusugan. Sundin din po ang payo ng inyong mga registered nutritionist dietitians pagdating sa pagkain. At paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana po ay may natutunan kayo. Makikishare na lamang po muna sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!